Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel, it's Mobs TV. Alright, so tayo magbabalik ulit mga kababayan para sa isa na namang reaction video at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap. Mga kababayan, ito na nga po yung sinasabi natin doon po sa mga nangyayari ngayon dyan sa pagitan ng China at Taiwan. Okay, China, nagpakawala na po ng mga live na rockets mga kababayan at ito po ay pinabagsak malapit po dyan sa Taiwan o dyan po sa mismong teritoryo po ng Taiwan mga kababayan. Yan po ay ayon sa mga balitang ating nakalap, no? At ang isa sa mga tina-target po nila ng China ay ang mga pantalan po, no? At iba't iba pang mga istruktura. Okay, yan ang ating alamin at pag-uusapan mga kababayan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Alright? Explain lang din po natin, no, para doon sa mga hindi po maintindihan, no, at doon sa mga nanonood po dito sa ating channel. Okay, so mabilis lang po ito mga kababayan. Una-una manood po muna kayo ng video, intindihin po natin yung balita bago po kayo magkomento. Okay? So kasi medyo napaka-toxic po nung iba. Siguro hindi napapanood ng buo yung video. Okay, so explain din natin yung title natin dyan mga kababayan. Yan pong sinasabi nating malaking gera, no? Malaking gera po yan kung sakaling magkaroon po ng mga pagkakamali etong China, mga kababayan, na bumagsak etong mga missile po nila. Mga live po yan, mga kababayan, no? Live rockets po yan na po pwede o posibleng magkaroon ng miscalculation at yan ay bumagsak sa loob mismo, no, ng Taiwan, mga kababayan. Okay, so malaking gera po yung idudulot po yung mga ginagawa po na yan ng China. Okay, so ayon po sa balita, makikita rin natin dyan sa ating thumbnail na pinasabugan po sa Taiwan mga kababayan dahil yung tinatarget nga po dito ng China ay etong mismong Taiwan po mga kababayan o yung parte po ng Taiwan dahil yung po no ay ang kanilang simulation na ginagawa yung paano nila gagawin yung pag-atake po sa Taiwan. Okay, so siguro naman maliwanag na po yan, ano? Okay, so ayan, na-explain ko na. Baka may magsalita na naman ng fake news dyan, ha? Baka may mag-report na naman dyan, ha? Kayo, wala naman. Okay lang naman yan. No? Kasi syempre, karapatan nyo yan na ilabas ang inyong saloobin, no? Mga ano nyo yan, mga reaction nyo yan. Okay, so huwag na natin patagalin. Umpisa na natin tong balitang ito. Shoutout ulit tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Sa mga palaging nandiyan dyan, ng babash, maraming salamat sa inyo. Doon sa mga laging nandiyan dyan, naiintindihan yung ating thumbnail, yung ating mga titles. No? Maraming salamat sa inyo. Alright, so alamin na natin itong balitang ito mga babayan. Sabay-sabay natin panoorin. Bago natin gawa ng komentaryo, ipapanood ko muna sa inyo. Okay? Let's go. Nagpakawala ang China ng mga rocket sa ikalawang araw ng kanilang military drill sa Taiwan. Okay, nagpakawala ng mga rockets ha. Ayon sa Taipei, halos 100 barko at eroplanong pandigma ng Beijing ang nakapalibot sa kanilang teritoryo. Nasa frontline balitang yan si Gio Robles. Grabe, no? Ganong karami, mga kababayan, yung mga barko, no, na pinadala ng China papunta po dyan sa Taiwan, no? Pinasugod nila yan, pinalusob nila yung mga barko na yan, no? Papunta po dyan sa Taiwan, mga kababayan. Okay, so explain din natin, no, yung paglusob at pagsugod na sinasabi natin dahil yan nga po yung simulation na kanilang ginagawa. Yan yung drill na kanilang ginagawa kung paano sila lulusob doon sa Taiwan. Okay, so yun yung sinasabi natin doon sa ating mga titles. So sana maintindihan nyo naman. Panoorin nyo muna yung video para maintindihan ninyo yung konteksto ng inyong pinapanood bago kayo magkomento. Okay? Nagpakawala ang China ng mga rocket sa ikalawang araw ng kanilang military drill sa Taiwan. Ayon sa Taipei, halos 100 barko at eroplanong pandigma ng Beijing ang nakapalibot sa kanilang teritoryo. Nasa frontline balitang yan si Gio Robles. Sa hudyat ng People's Liberation Army ng China, pinakawalan ang long-range live-fire rockets. Kita ang makapal at maitim na usok sa tinarget na lokasyon.
Bahagi ito ng ikalawang araw ng military drills ng China sa bahagi ng Taiwan. Bahagi po ng Taiwan, yung military drills, okay? Mas dumami pa ang mga barkong pandigma at eroplano ng China. Halos 100 aerial at naval assets ng Beijing ang nagsasagawa ng live-fire rocket strikes. Sentro ng pagsasanay ang pag-atake sa mga pantalan at energy facilities. Pantalan at mga energy facilities, mga kababayan, yung mga ports, di ba? At saka yung mga energy facilities, let's say, sabihin na natin yung mga power supplies nila, no? Posibleng ganun. 'Di ba? Ang target kasi pagka yun napatay nila o napabagsak ng China, no, yung mga power grids na 'yan, napakalaki po, no, na magiging epekto niyan sa isang buong bansa. Imagine ninyo paano kayo magpapatakbo ng mga computers, ng mga systems ninyo kung wala kayong kuryente. 'Di ba? So yun yung isa sa mga targets nila. Pero walang binigay na detalye at lokasyon. Ayon sa Taiwan Defense Ministry, 76 Chinese military aircrafts at 15 Navy ships ang nadetect sa Taiwan sa nakalipas na araw. Hindi raw nila alam kung hanggang kailan ang military drills ng mga Chinese, kaya mas naghigpit sila ng seguridad para hindi ito mauwi sa biglaang paglusob sa Taiwan. Yon, yun sinasabi natin, 'di ba? So maputol natin 'to. Yun yung sinasabi natin, no? Na yan yung kinatatakutan ng Taiwan, na baka mamaya yung drills na yan kagaya po ng ginagawa o yung ginawa ng Russia sa Ukraine. 'Di ba? Nagdi-drill lang sila tapos biglang inatake na nila yung Ukraine. Posibleng baka, no, na ganun din ang gawin ng China sa kanila, no? Nandiyan diyan nagdi-drill sa biglang inatake nila yung Taiwan. So yun yung pinaghahandaan at yan yung isa sa mga kinatatakutan natin. Kaya sinasabi natin, mga kababayan, no, na malaking gera po 'yan, no? Yung posibleng ginagawa na 'yan ng China, 'di ba? Una nang tinawag ng Taiwan Presidential Office na troublemaker o pasimuno ng gulo ang China. Totoo naman, 'di ba? Sang-ayon ba kayo diyan na China ang troublemaker talaga dito sa rehiyon natin, no? I-comment niyo diyan sa ibaba. Nasa 250,000 ang mga Pilipino sa Taiwan. Grabe, dami. Pero ayon sa Malacanang, walang dapat ikabahala. Stay put. Basta po, tandaan po nila, ang gobyerno po ay handang tumulong sa anumang oras para sa kanila. Nakabantay raw ang gobyerno sa umiinit na tensyon ng China at Taiwan. There are 250,000 OFWs working in Taiwan, and we will have to rescue them. And it will be the task of Northern Luzon Command to be at the front line of that operation. Pinaghahanda ng AFP ang Northern Luzon Command sakaling lusubin ng Taiwan. Whatever the national government would require of the Philippine Coast Guard will be there to support, particularly the mobilization of vessels and everything. Kinumpirma naman ng PCG ang pagpapadala nito ng eroplano sa Palawan ngayong araw matapos maispatan ang isang Chinese research vessel. Unang na-monitor ng maritime security expert na si Ray Powell ang kahina-hinalang kilos ng barko na posibleng nangangalap ng mga impormasyon at datos. Tama. Hindi lang namataan sa exclusive economic zone ng Pilipinas ang Chinese research vessel, kundi nakapasok pa sa archipelagic waters ng bansa. Bagaman Diba? hindi pa malinaw ang pakay ng research vessel, ayon sa PCG, posibleng innocent passage o dumadaan lang ang barko. Yan yung problema sa atin no. Nagko-conclude tayo ng ganun. Parang iniisip na innocent passage lang yan. Pero sana maghigpit na rin yung PCG pagdating sa ganyan, no. May di-discuss natin yan doon sa susunod nating video, mga kababayan. Meron tayong upload niyan. Okay, so abangan nyo po yan, ha. Huli itong namataan 50.8 nautical miles mula sa Calasaguen, Palawan o malapit sa Tubataha Reef. We're challenging them that they are not authorized to carry out marine scientific research and that they are advised to leave the area if they're doing so. So, walang response, sir, yung vessel? As of this time, they are not responding to the response to Philippines. Noong Pebrero nang maispatan din ang isa pang Chinese research vessel na naglalayag sa bahagi pa rin ng Palawan at Occidental Mindoro. Nagbabalita mula Yan, di ba, mga kababayan? No, grabe na rin yung ginagawa ng China talaga dito sa ating parte ng karagatan ng Pilipinas. So, naghahanap pa ng isang balita. Kasi sabi nga nila, wala raw hindi daw to pinapalabas sa mainstream. Actually, meron po yung mga ganitong balita
kung panonoorin nyo lang, meron po yan sa News 5 everywhere, no? Nandyan sa Mata ng Agila, Net25, meron din yung balita, mga kababayan, sa GMA Integrated News. So, sana doon sa mga nagtatanong dyan, no, mag-research din kayo, manood din po kayo doon sa mga channels na yan. Nandyan naman sa itaas yung mga courtesy videos natin. Alright, so tuloy natin to. Nagsagawa ng long-range live-fire drills ang China sa Taiwan straight bilang pagpapalala ng pressure nito sa Taiwan. Oo, so parang pinipressure nila yung Taiwan na sumuko na sa kanila, no? Isuko yung Taiwan na walang nangyayaring gera. Yan yung strategy na ginagawa dito ng China, mga kababayan. Nag-i-inflict sila ng takot, no, doon sa taong bayan o sambayanan ng Taiwan. 'Di ba? Yun yung ini-inflict nila diyan. Kaya live fire drills yung ginagamit nila diyan. Live fire na kung sakaling gustuhin man nila talagang atakihin na itong Taiwan para paluhurin, mga kababayan, live fire na no? Live rockets o live missiles yung kanilang gagamitin. 'Di ba? So, yung sinasabi natin na itong ginagawa na to ng China diyan po sa teritoryo ng Taiwan, especially diyan sa Taiwan Strait, ay napakadelikado po niyan. 中方有关联合演训是对 And 台 China's joint military exercises serves as a serious warning and a strong deterrent against 独分裂势力的严重警告和有力遏制，是捍卫国家主权 and necessary actions to defend national sovereignty and safeguard national unity. So ito raw po nga kanilang ginagawa na to, mga kababayan, ay para laban sa mga separatist forces advocating Taiwan independence. Okay, so yun dun po sa mga na gusto po ng sariling independence ng Taiwan, di ba? Sinasabi nga ng Taiwan, sarili sila, no? Hindi sila parte ng China. At yung ginagawa na to ng China, mga kababayan, ay para sa pagbawi nila sa Taiwan. Okay, so ayaw rin siguro nila ng gera, mga kababayan. Ayaw din na gumamit ng dahas na itong China. Pero ang option nila rito is takutin yung mamamayan po sa pamamagitan na itong mga live fire drills na to. Okay, so pag natakot yung mga yun, syempre sila mismo tatalikod na sa kanilang gobyerno at susuportahan nila, no? O susuko na lang sila dito sa China. Okay, sa Democratic Progressive Party authorities stubbornly adhere to a separatist stance, mga kababayan. Yan sinasabi rito. On Taiwan independence and attempt to seek independence by relying on external forces. Okay, so sinasabi nila rito, mga kababayan ng China, na yung Taiwan independence daw po ay humihingi ng tulong, no? O nagre-rely sila sa mga external forces. Sino ba yung mga external forces na yan? Yung mga kaalyadong bansa nila, especially ang Amerika. Diba? Yan yung mga pinagre-relyan nila ng kanilang pagiging independence, okay? Ito pa, basahin na lang natin to dito, mga babayan. Such efforts are doomed to failure as they are like a mantis trying to stop a chariot, mga babayan. Grabe, China's reunification is an unstoppable historical trend. It will happen. It must happen. Okay, so ito medyo nakakatawa to, no? China's reunification is unstoppable historical trend. So ano daw yan? Historical trend daw po yan. Sabi niya rito, it will happen. So, ibig sabihin, parang mangyayari at mangyayari yan. Pero dito, sinabi niya, it must happen. So, kailangan mangyari yan. So, pagka hindi nangyari yan ngayon, kailangan mangyari yan ngayon. Pipilitin nila yan, pupwersahin nila yan. Ganun ang kanilang gagawin dyan. Pipilitin nilang mangyari yan. Kung hindi nangyayari yan, diba, pipilitin nilang mangyari na itong China reunification ay mangyari po. No, na makakuha nila yung Taiwan. Delikado yan, mga babayan. Paulit-ulit natin sinasabi. Pag nahawakan nila ang Taiwan, wala na. No? Mahihirapan na ang buong mundo na makapasok sa parte na ito ng Asia. Dahil hawak na nila yung Taiwan, nakasagad na yung kanilang 10-dash line dyan sa katubigan po ng South China Sea. May ipit na yung mga pwersa po ng Amerika doon po sa South Korea. Nahihirapan na yung mga yan. Kaya hindi po pwedeng maisuko basta-basta itong Taiwan. Sana makapag-isip-isip din ng Amerika, no? At pati yung Japan kasi madadamay po dyan, hindi lang po Pilipinas, mga tol. 终将统一，也必将统一的历史大势不可阻挡。
Naglabas ang China Central Television ng pag-eensayong ginagawa ng PLA Eastern Theater Command kung saan makikitang gumagamit sila ng mga rocket launch vehicles upang pumunta sa mga base locations at nagpapalipad ng mga live rounds sa isang tagong lugar. Base naman sa ulat ng Taiwanese Defense Ministry, nagpadala ang China ng hindi bababa sa 10 military warships malapit sa 24 nautical mile contiguous zone ng bansa noong kinaumagahan ng Miyerkules. Tumugon naman ang Taiwan kung saan nagpadala rin sila ng sariling puwersa sa lugar. Ayon sa Eastern Theater Command, naglayag din ang mga warship ng China sa katubigan sa gitna ng Beijing at Taiwan bilang parte ng Straight Thunder 2025A exercise. Matapos ng ilang routine sail, ay nagpalipad rin ito ng live ammunition at active rockets sa teritoryo ng China sa Taiwan Strait. Sinabi ng Chinese military na ginagawa nila ito upang magsilbi bilang babala laban sa kasarinlan ng independent island nation ng Taiwan. Dagdag pa rito ay tinawag nilang isang parasite si Taiwanese President Lai Ching-te. 数十年来，中国并吞台湾、消灭中华民国的野心，没有一天改变过。 For decades, China's ambition to annex Taiwan and eliminate the Republic of China has not changed, mga babayan. 不仅仅持续文攻武吓， Not only does it continue to threaten and intimidate, it has deepened its influence. So, ito yung sinasabi natin. Yung pananakot nila ng ginagawa ng China, mga babayan, doon po sa Taiwan. 对台湾社会的统战渗透也愈来 Campaign and infiltration efforts, yung pag-iispiya from the so-called anti-secession law enacted. 愈严重。从2005年，中国颁布所谓的反分裂国家 by China in 2005, which views the military action against Taiwan as a national task. Diba? National task na yung ginagawa na yan ng China, yun sa mga military actions po na ginagawa nila laban po sa Taiwan, mga kababayan. Issued last June that imposed punishment on people who do not accept Taiwan. Okay? As part of China using them as an excuse to harm the people of Taiwan, mga kababayan. So, merong planong pagbibigay ng punishment etong China sa mga tao na ayaw o hindi ina-accept na ang Taiwan po ay parte po ng China. Everyone's vigilance and actions are the strongest defense against united front infiltration. Okay? So, ito yung sinasabi naman natin. Kailangan solid pa rin yung paniniwala ng mamamayan nila sa kanilang gobyerno para malabanan nila itong ginagawa na to ng China. Only unity can resist division, di ba? As long as every citizen plays their role and act towards the common goal of prosperity and security, nothing can bring us down. So, yun nga, yung pagkakaisa nila ang siyang magiging kasangkapan nila o ang laban nila dito sa China, mga babayan. Naniniwala naman ang ibang mga eksperto na ginawa ito ng China bilang tugon sa pahayag ni President Lai Ching-te na isang foreign hostile force ang Beijing sa kanilang rehiyon. Sa ngayon ay patuloy na inaangkin ng China ang Taiwan bilang parte ng kanilang teritoryo umano, isang paniniwalang mariing itinatanggi ng Taiwan. 对台湾。 中国作为区域议员，近日持续在台海周边以及印太区域，包括纽澳、日韩、菲律宾、南海等等区域各方的国际海域，以军事挑衅、海上灰色地带袭扰等等单边行径，破坏区域的安全稳定，也片面升高了区域情势，公然挑战国际秩序，这是国际社会公认的麻烦制造者。 总统府对此严厉的谴责。赖总统在第一时间已经指示国。 Sabi dito, mga babayan, President Lai has instructed the National Security and Defense Units to make preparations and deal with the situation. We have a full grasp of the related situation in the face of external threats. Our government will continue the democratic and free constitution. Yan, mga babayan. So yung ang gusto nila mangyari dito o ang kanilang instruction dito, mga babayan, ay pagkakaisa ng kanilang sambayanan para malabanan itong puwersa na to ng China. Anong masasabi niyo dyan sa ating mga balita ngayon? I-comment sa ibaba niyo mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang yung Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.